Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Repon Japan, Kabayan. Capricorn. This reading is for you. Nagre-record ba? I think nagre-record. Sana nagre-record. Maraming salamat muna sa tingnan natin yung mga magaganap mangyari sa natitirang araw ng May 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. Meron tayong 17, 19, 24, 34 at 3. Okay. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga achievement, ano? Siguro may mga ma-achieve ka. No? Or there's a lack. Ibig sabihin, may mga situation na magkakaroon ng shifting or growth sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na there's a change of journey situation. Ibig sabihin, may lucky na darating sa buhay mo. Yun nakikita ko dito. Sa ibang aspeto ng buhay mo, may mga papuri, kasiyahan, ako na nakikita sa'yo. Iba dito is magkakaroon ng gain, maaaring sa wealth or abundance. Ganyan. Hindi lang siya sa pera, syempre, no? Umaga, happiness in life, ganyan. Mayroong happiness in life situation sa buhay mo. Sa finances mo man yan, sa negosyo mo man yan, sa business mo man yan, sa family mo man yan, sa mga mahal mo man yan sa buhay, kasi andito si love, diba? Maaring doon sa point na yon, meron sinasabi dito na maaring iba is may travel, ako nakikita dito, or may vehicles na sinasabi eh. Sa iba rin sa iba. Siguro magpapagawa ka ng vehicles, bibili ka ng vehicles, nagtiting ka na bumili ng vehicles. Maraming vehicles, basta may gulong. Yan. May konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. No? Yan. Kung ano man yung delay na yan, or hindi naman siguro ganun ka-delay. Siguro you need to commit lang dun sa bagay na yun. Para mag-totally success yung bagay na yun, ano, sa nakita ko to. If ever na meron ka pang konting sitwasyon na hindi pa naayos. May mga document o papers din ako, baka yun yung mga delay sa'yo, di ba? May mga government or may mga official building situation, siguro may mga babayaran ka o may mga, kung ano may mga asikasuhin mo, sa nakita ko to, there's an authority din ako nakikita eh. Siguro nga may mga asikasuhin, yung iba sa inyo, no? Ganun. You need to commit or there's a challenge na darating sa buhay mo. O kaya nandun yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng limitation sa mga gusto mong gawin into your life. Halimbawa, gusto mo magnegosyo, kaso medyo hirap ka. Ay, sorry anak, nahulog na. Ay, guminge. Ang anak ko kanyang exercise na papel. Asa na ako? Nawala na ako. Halimbawa, nagkakaroon ka ng limitation, sabi ko sa'yo, di ba, nagkakaroon ka ng limitation kasi may mga gusto kang gawin. Siguro gusto mo mag-business, gusto mo mag-negosyo, gusto mo bumili ng something, vehicles man yan, gusto mo mag-travel. Pero, syempre, sabi ko nga sa'yo, is, maaring may mga dapat kang gawin. May mga dapat kang actionan. Yun ibig sabihin. May mga gusto kang simulan, no? Sa iba sa'yo, you want to transform o may mga gusto mong simulan, mga ganyan. You want to start a beginning of something, situation na you need to commit dun sa bagay na yun. Kasi para mag-success, ibig sabihin. No? Yun ang nakikita ko. Or kahit lang magkaroon lang ng development sa bagay. Iba sa inyo, inihiwalay nyo yung sarili nyo sa iba. Siguro minsan gusto nyo mag-isa, ganyan. Sa nakita ko dito. Meron ako nakikita na there's a loneliness situation. Siguro minsan may mga situation na nalulungkot ka o kaya may mga iniisip ka na nakikita ko sa iyo. Baka ganun, no?
Kaya nakita ko yung loneliness situation. May mataas ang ego. Ako nakikita dito. May magbibigay sa'yo ng pagmamahal o you will you will receive something, pagpapahalaga, pagmamahal, something ano. Ako nakikita. Maring itong tao na to is in a distance. Maring kamag-anak mo, kapatid mo, karelasyon mo. Yun ang nakikita ko. Maring magbibigay siya ng something na love. Ganyan. Sa nakita ko dito. May happiness ka eh. May happiness situation. Iba sa inyo naman is siguro andin yung sitwasyon na ano ba to, magkakaroon ng may tao na maaring hahanga sa'yo. Ganyan. O magkakaroon ng crush, ikaw or siya is magiging crush ka. Halimbawa, hahangaan ka niya kasi sa pagiging matatag ng tao, ganyan. May mga ganun sitwasyon. Or ikaw ang may hahangaan na tao. Energy ni Capricorn. Pero tayong Sagittarius, Capricorn, Pisces, ay Baluga. Aries, Sagittarius, Aries. Ano ba tong card mo? Galit ba to? Diba dito may travel? May movement ako nakikita. Nandito ka rin sa sitwasyon na minsan dumidistansya ka, no? Energy. Energy mo, uy, masaya. Masaya ka. Okay, energy mo. Ang nakikita ko sa'yo dito. Ano? Di ba sa inyo magkakaroon ng development situation? O meron ka may mga bagay o sitwasyon ka na bibigyan mo ng effort and hard work? Ganyan. Kumbaga, andito yung situation na siguro magkakaroon ng pagkikita ng pamilya, may mga happiness, ganyan. May mga situation na exciting, no? Sa nakikita ko sa dito. May mga sitwasyon na magkakaroon ng harmony or pagkakaisa-isa. Kumbaga, sa iba naman is the ending ng iyong difficult sa buhay. Yan nakikita ko dito. Iba dito is this is the beginning, no, of a situation na masaya. Kumbaga, dito rin yung kasaganaan, may mga fortunate outcome, may mga wish come true situation, ako na nakikita sa'yo. Happiness, joy, situation, yun nakikita kong energy sa'yo, It's the beginning of a situation. Mas maganda siya, Nagkakaroon ng stability sa'yo. Ganyan. Na nasa family mo. Andun yung peace, kumbaga. Anong parating kay Capricorn? Ano yan? Ano nangyari? Ito pala, kaya pala siya lumapit. Ito yung ginagawa na anak ko, ayan ninangat-ngat na yan. Kaya lumalapit siya kasi nalaglag to kanina. Nalaglag ba anak? Ayusin ni mami. O yan na, ayos na. Punta ka na doon. Naayos ni mami. Ay. Iba siguro dito, siguro iba dito is mag-gym ka na, mag-exercise ka na. Yun nakita ko. May mga umpisahan ka sa iba sa inyo, ha. May mga kasiyahan din, ha. There's a luck situation sa buhay mo. Luck, achievement. Anong parating kay Capricorn? Ano po to? Anong ibig mong sabihin? Oh, the beginning. Okay, ang parating sa'yo, the 5 and the 5. Ano pong kasunod nito? Ang parating sa'yo, may mga sitwasyon na gusto mong umpisahan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng mga
plano, no? Magkakaroon ka ng mga plano, pero magulo yung plano mo. Kumbaga siguro nga kasi wala kang kakayahan, 'di ba? Sa nakita ko dito. May mga pagpaplano, may mga iisipin ka na bagay-bagay na gusto mo nang umpisahang muli, o tapusin, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga pagpaplano, magkakaroon ng mga bagong strategy, bagong pananaw sa kinakabukasan. May mga iisipin ka dito. Yun ang parating sa'yo. May mga sitwasyon na magbabago kasi yung yung aspeto ng buhay mo. May mga babaguhin ka at may mga umpisahan ka. And also, ang nakikita ko dito, may mga ile-let go ka. Pag-iisipan mo siguro kung ano yung mga ile-let go mo, i-change mo. Yung mga i-withdraw mo into your life. Sa nakita ko dito. Also, parating sa'yo, ang gulo ng place mo Ang gulo eh. Tingnan natin. Universe, baka explain nyo pa sa akin to. Ba't na dito to? Iba dito pag-iisip ng kanilang direksyon sa buhay. May matagal ka nang gustong maganap o umpisahan o mangyari. Mahirap siyang gawin. Palagi mo kasi siyang iniisip. Pero kailangan mo lang daw magkaroon ng strong will dito sa sitwasyon. Kasi sa ngayon is imbalance ka. No, medyo chaos yung situation mo kahit na gusto mong baguhin yung takbo ng buhay mo this time sa nakikita ko dito. Yan. And also, sa iba sa inyo na overcommitment ka sa nakaraan o kaya sa mga gusto mong desisyonan. Hayaan mo na, o kaya may mga nangyari, hayaan mong si universe ang magbigay ng sa'yo, pagbabago in life. Pero, kailangan mo mag-trust sa intuition mo kasi, as long as mag-trust sa intuition mo, sundin mo yun. Kung ano yung mga bagay na yun. Kasi ikaw lang makakasagot dito nito. Iba sa inyo, parang may problema kayo sa pera. Kasi parang ang bagal dumating ng pera sa'yo. Sa nakikita ko dito. May chaos ako nakikita. Dito rin yung nagkakaroon ka ng overextending sa mga bagay-bagay mo dito. May taong galit eh. Hindi ko alam why. Pero may taong galit ako nakikita dito. Either naiingit sila, kasamaan mo sa trabaho, karelasyon mo man yan, or andito yung may mga sama, maaaring ikaw, may mga kinikim-kim ka na sama ng loob mo. Maaaring ganun. May mga kinikim-kim ka na lungkot na hanggang ngayon hindi pa yun nare-resolbahan. Maaaring may mga nagkaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakasunduan in the past, at maaaring yun naiisip mo pa yung mga ganun. Meron ako nakikita dito na maaaring nagkakaroon ng pag-aaway when it comes to a territorial. Yan ang nakikita ko dito. May taong matiis ang ego, may very defensive, may disagreement, may battle, may mga tao o may tao na kung salo na sa trabaho or kapatid mo man yan or nakakonect sa'yo na handun yung nakakaroon ng competition no, sa bagay na to. You want to develop something into your life, pero you need to commit dun. Sabi ko naman sa'yo, diba, you need to commit. May mga bagay na hindi mo makontrol. Actually, iba dito, parang naguguluhan kayo. May mga tension. Universe, anong dapat iwasan ni Capricorn? Ano po ito?
Okay, iwasan mo daw yung hindi ka makapag-focus sa buhay mo, lalo na when it comes to money. Yan, mag-focus ka sa health issue mo if ever, no? And also, iwasan mo na hindi mo i-think yung future. Alam ko naman iniisip mo yung future, syempre, no? Siguro mas more ka mag-focus kung paano ka makakaipon, ganyan. Or paano mga bagay na sitwasyon na paano mo umpisahan. Iwasan mo din yung mga bagay na hindi ka magkaroon ng mental strength or clear mind sa mga gusto mong umpisahan sa buhay mo. Kumbaga, iwasan mo yung mag-go to the flow ka. Kung kailangan din na magsalita ka, kumilos ka, mag-action ka. No, iwasan mo yung panghinaan ka ng loob, pagdudahan mo yung kakayahan mo, malack of confidence ka, iwasan mo yung pagiging weak mo, no? Yan, yung mga iwasan mo. And syempre, iwasan mo yung maging impatient ka, mixi yung pasensya mo. Alam ko naman na patient ka. Syempre, may mga time na hindi natin masasabi pwedeng ma-impatient ka, no? At umiksi yung iyong pasensya. Pwede yun eh. Kahit na sabihin pa natin na mahaba yung pasensya natin. Iwasan mo din na makontrol ka ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yun ang nakita ko sa'yo. You need to focus. Mag-focus ka lang at huwag kang magpa-control or huwag kang makontrol ng situation mo. Pahalaga mo rin daw yung sarili mo dito Yun nakita ko dito. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Magulang, kapatid, karelasyon, anak. Kamusta ang love ni Capricorn? May namimiss ka ba or someone missing? When it comes to a love, when it comes sa love, alam mo sa sarili mo ano yung gusto mo when it comes to a love. Yun nakita ko. Alam mo sa sarili mo na bago ka pumasok sa or you need sa isang situation o sa isang relasyon is kina-clarity mo muna kung ano yung nararamdaman mo. Kina-clarity mo muna na siya na ba talaga yung gusto ko, may mga ganong sitwasyon. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, ang nakikita ko dito naaalala vice versa maaring nahandoon yung sitwasyon na naaalala mo siya o naaalala ka niya. No, nagkakaroon ng reminiscing sa past relationship sa nakita ko dito. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Maaring iba sa inyo, anak nyo to. Maaring namimiss nyo anak nyo. Ganyan. Or kapatid nyo. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo is nagkahiwalay nito tao na to, naalala ka niya or naalala mo siya, vice versa. Pero, tingnan ko kung ano niya. Pwede explain mo pa sa akin to. Okay. Ano yung ano? Okay, iba dito LDR kayo nito, no? Sa nakita ko dito. Itong taon na to, kung nagkahiwalay kayo, curious pa sa sayo. Curious pa sa sayo. Maaring nagbabalak siya bumalik sa'yo. Ano yung nakikita ko sa kanya? Still curious sa sa'yo. Maaring mag-apology to sa'yo. Sa nakikita ko ito. Kasi naalala ka pa niya eh. Kung kayo is in a relationship, or vice versa kung kayo is in a relationship nitong tao na to, iba sa inyo, siguro 2 anak nyo, or isa ang anak nyo. Ang nakikita ko sa'yo, handun yung love ninyong isa-isa. Handun yung pagiging matatag
ng love na to, sa nakikita ko to, kahit na minsan is magkaiba kayo ng mundo or magkahiwalay kayo, nasa ibang bansa siya, sa ibang lugar siya, nasa isang baryo siya, or andun yung may makanya-kanya kayong ginagawa. Pero nahandun yung pagiging matatag nyo when it comes to a love. No? Handoon naman yung situation na nagiging very creative naman kayo when it comes to a love. Hindi ko nakikita na nag-aaway kayo dito sa akin ha. Hindi ko nakita. Pero yung love na to is matatag siya. Sa nakita ko, hindi yung ano, may mga nangyayari pa rin na excitement moment, exciting situation, may mga ganun situation na kikita ko naman at alam nyo sa sarili nyo, there's a clarity sa buhay nyo na alam nyo yung mga gusto nyo sa love. Alam mo yung interest niya in life, alam mo rin yung interest niya in life. Maring gano'n or vice versa. Yun ang nakikita ko dito. So, wala siyang pag-aaway, di ba? Pagiging matatag at malakas yung emotions or itong relationship na to. Kasi handun yung satisfaction nyo in life. Kumaga, you're giving effort, hard work sa love na to. Binibigay nyo yung bawat kahilingan ng isa. O, di ba? That's love. Kung kayo single, kung kayo pala single, may darating sa buhay mo. Kung single ka, may darating sa buhay mo. Mamili ka, bago o luma. Tingnan natin iyong money. Ano nito? Okay, when it comes to money, may shocking ka dito ah. Merong ano dito, baka mabigla ka. Baka bigla kang may gastusin sa money mo. Baka itong situation na to hindi planado, bigla kang gumastos. May mga ano, siguro expected and unexpected, ganyan na situation. Siguro alam mo naman na lalo pag sumahod ka, di ba? Yun, ay ito pabayad ng kuryente, pabayad ng ilaw, pabayad ng telepono, pabayad ng ganito, ng ganyan. Andoon. Siguro expect mo na yun na gano'n na ang mangyayari talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pero pinag-iisipan mo talaga at nakaplano kung ano yung mga bagay na pagkakagastusan mo. Planado siya totally. No? Kaya ang nakita ko dito palabas. Yun nakita ko. Sa iba sa inyo, siguro may mga sitwasyon na hindi mo expectin na may pagkagastusan ka. Diba? May mga ganong sitwasyon. Siguro, problema, ganyan. Diba? Yung anak ko. Tingko nga! Bango naman na anak ko, bagong ligo Kumbaga, hindi siya waroy kasi may pinatutunguhan yung pera mo. Diba? Dito anak sa balikat ni mami. Any opportunity ba po? Pwede natin mo. May purpose yung pera mo. Hindi siya yung sa luho. Hindi siya sa luho na pupunta. At least, diba? Kasi, marami kasi sa luho lang napupunti. Alam mo yun? Yung may bag ka na, may cellphone ka na. Bibili ka pa, yung mga ganun. Pera nyo naman yun. Uy, may marireceive ka raw. May marireceive ka raw.
na maaring gift or bayad sa utang or or there's a positive situation sa buhay mo. Siguro a day, a week, or a month, or baka next month, ganyan. Sa nakita ko ito, may mga positivity ako nakikita na parating sa iyo. Ito pa yung mga opportunity na darating sa iyo. And also, ang nakikita ko dito sa iyo, siguro may mga didesisyonan ka na, you need to decide sa isang sitwasyon na kailangan mo aksyonan, na kailangan mo magtrust sa intuition mo, no? Maaaring ito isa trabaho, maaaring iba sa inyo isa pera. Halimbawa, kung na-over na yung paglabas ng pera mo and you need to decide and take it action na mag-change ka ng ano mo, strategy mo. Ibig sabihin, medyo bawasan mo yung expenses mo kung kinakailangan. Medyo wala na. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong tumulong. Diba? Ang sinasabi ko lang dito is you need to try to make it balance yung pera mo. Huwag yung mas marami. Halimbawa, kung almost 60% is na ilalabas mo, this time is medyo bawasan mo, gawin mo 50%, 50-50, mga ganun. Diba? May mga, pero nasa sa'yo yun, diba? May mga dapat kang aksyonan, na dapat mong baguhin, dapat mong balansihin. Yan sinasabi dito. Kumbaga, if you want a positivity in your life, it's up to you to make it happen dito. Kailangan mo mag-action. Kailangan mo, kailangan mo maging creative. Kailangan mong mag-change dito. Kung kailangan may mga situation na kailangan mo i-level up mo. Lalo na when it comes to a decision, ganyan. Huwag naman yung level up na pero talo ka. Huwag naman yung ganun. Yun lang, you need to be aware for something into your life dito. Awareness, no? You need to be aware din sa iyong kaperahan. Iba dito receiving something. Pero dito kung titingnan ko dito si Baraha, you need to be aware kasi baka may manghiram sa'yo ng pera. Or mangutang, humingi ng tulong, or may tutulungan ka. Hindi ko naman sinasabi na wag, pero hindi naman masamang humindi, no? Siyempre. Lalo na kung sakto lang yung pera mo. Lalo na kung nag-iipon ka. Siyempre nag-iipon ka, hindi naman para sa kanila. Nag-iipon ka sa future mo, di ba? Nag-iipon ka para sa ikaganda ng buhay mo. Mga ganyung sitwasyon. Pero nasa sa'yo yun, pera mo yan. Universe, ano pong advice mo kay Capricorn? Oy, may mga exciting situation ako nakikita sa iyo. Ibig sabihin, maaring magkakaroon ng celebration sa iba. Oo nga, no. Magkakaroon nga ng celebration. Maaring magkakaroon ng celebration sa iba sa inyo. Magkakaroon ng happiness, getting together, achievement. Yan, malaki man o maliit yan. Andito rin yung getting together ng close relationship man yan, family unity, reunion man yan. May mga parties, event, or surprises ako na nakikita sa'yo. Dito, andito rin yung situation, exciting situation. Ito, sa nakita ko dito. Yung iba dito is, community or teamwork. Parang ang dami kasing tao ako nakikita dito. Siguro may mga magkikita-kita talaga. May mga gathering, malaki man o maliit yan. May mga ganun, pero maraming tao ako nakikita. And then also, ang nakikita ko dito, may coming home. Ibig sabihin, either ikaw is pupunta ng probinsya mo, pupunta ng ganito, ibang bansa, mga ganyan, or may uuwi, or ikaw ang uuwi. May ganun ako nakikita. May coming home. And also, sa nakita ko dito, may ko-connect sa'yo. A person na nasa distance. Maaari nasa ibang baryo, ibang bansa, ibang lugar. May ko-connect sa'yo. Iba dito siguro merong mag-aaya sa'yo. Siguro, ayahin ka ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo,
kasama mo sa trabaho. Baka magchi-chill-chill kayo, baka may gathering, o may mga joy, may collaboration ako nakita dito. May mga celebration, yan, cooperation, mga ganon. Nandito din yung ano, no, yung kinikip mong, ano kasi makimkimin ka. Dito, makimkimin yung nakikita ko sa'yo ha. Hindi sinuman kayo lahat eh. Pero nakita ko makimkimin ka. Dito. May mga iniisip ka dito na gusto mong siguro travel. Iba dito. Parang you thinking for something dito. Maybe travel, you want to success, ganyan. And sabi dito, save money ha. Okay, ito na. Sabi dito, advice is save money, be wise and strong. Kailangan sa'yo ngayon, sabi ko sa'yo kanina, di ba, is this is the time to step up, think to the future, and then, hindi masamang makipag-socialize sometimes, hindi yung nasa comfort zone ka lang ng buhay mo. Sometimes, you need to enjoy your life with someone, mga kaibigan mo, family mo, ganyan. And maging open ka rin minsan, no? Para din yun sa'yo eh, na ma-heal yung pagod mo sa life, ganyan. Yun, magsaya ka rin, ibig sabihin, sinasabi dito. Magsaya ka rin. Enjoy life. No? Life is short. Diba? Yun nakita ko. Para minsan din, maging happy. Happy ka naman. Yung kumbaga, yung marilis mo lang yung konting pagod, lalo na pag trabaho ka ng trabaho, ganyan. Kasi kapag nagkakaroon ka ng di ba? Mental peace. Kumbaga, nakakita ka ng happiness. Pag tumawa ka, medyo magiging masaya rin yung buong kalamnan mo niyan. Diba? Yung utak mo, yung puso mo. And also, whatever holding you back sa nakaraan, leave behind. Moving forward and release all the baggage. No? Pahalagahan mo yung sarili mo, yung mga tao na nagmamahal sa'yo, nagpapahalaga sa'yo. Yun, ang nakita ko sa'yo dito. Arigatou namaste, God bless.